So, i-ready po natin ang ating mga puso, ang ating mga isip, para po sa mabuting balita na ihahatid po ng ating Diyos Ama at ibinigay po na sa gagamitin niya sa ngayong araw ang ating pastora, Claudette Laab. Palakpak para sa ating Panginoon. Praise the Lord. The glory belongs to God. Amen. Hallelujah. So, magandang umaga sa inyong lahat. So, at saka nasa sumlay. Mga sumlay na tanghali na pala. Then, ngayon kasi yung topic kasi natin ngayon about faith. So, lahat, karamihan ang i-take natin yung mga great men of God. Amen. Sa Bible, praise God, but I choose Abraham. Siya ang napili ko. Abraham. Si Abraham. So, the father of faith. Praise the Lord. So, ito po yung faith po ni Abraham, ito yung pinaka-powerful na story about sa pananampalataya. So, yung kwento po ni Abraham at ni Isaac. Si Abraham po, tingnan po natin yung history ni Abraham. Mag-ano muna ako sa geography para may background tayo. Magmula kay Adam at saka kay Eve, andoon si Noah, tapos napunta after kay Noah, si Noah kasi may tatlong anak, si Shem, Japhet at saka si Ham. So si Abraham, descendant siya ni Shem na napunta sa Asia. So, Asia pa rin tayo dito sa Saudi Arabia. Oo, Asia. Middle East, Asia pa rin. Sinai, Asia pa rin. Yung Mount Sinai. Asia pa lang. Malawak ang Asia noong So, Asia, so si Abraham nag-stay siya sa Mesopotamia, which is Iraq. Then, sa Mesopotamia po sila nag-stay. Layo ng Mesopotamia. Pero wala pang mga border nung unang panahon. So, but then, one time si Abraham nangusap kay Abraham na pupunta siya sa lupang pangako. Hindi nga niya alam kung saan yung lupang pangako O di nag-travel sila, kasama niya yung tito niya kapatid niya na si Nahor, tatay niya si Terah. So, pumunta sila ng Paran. Paran is a part of sa baba nun, Turkey, sa taas nun, Syria. So, na-imagine niyo yung map ng Middle East. Dito lang. Dito lang. Sa Middle East, Asia pa rin yan. Kasi yung Mount Sinai din, dalawa ang continent nila. South Africa and Asia. Yung Mount Sinai, Asia. Kaya sabi nila doon sa Bible, may Asia Minor. Diba? Nababasa niyo pag may Asia Minor. So, itong mga Cairo, ganyan, Africa na yan. Dalawang continent sila. So, kaya yung Mount Sinai na yon, Asia yon. So napunta sila doon na walang direction. Basta nag-ano lang sila sa ng Panginoon. Pero si Abraham, mayroong inano sa kanya ang Panginoon sa lahat ng mga pangako niya kasi nasa Genesis 12 na siya. Nandoon na sila sa Paran. So nangusap ang Lord sa kanya, sabi niya, you will become a great nation and have countless descendants. So prosperity, mayaman si Abraham. Mayaman si Abraham. Pinapili nga niya si Lot at saka si yung mga ganun. Tapos, promised land. So, itong promised land, wala naman silang specific na ito kunin mo, ito landmark na to. Basta, lakad ka lang. Yun ang ng Panginoon. So, isa pa, yung universal blessing na tayo kasama sa lineage ng mananampalataya. Kasama tayo doon kasi nasa kay Abraham. Oo, kay Abraham, Isaac, Jacob. Tapos si Jacob nagkaanak ng 12 tribes. Yun na na nila yung promised land. Kasi sa kanila yung 12 tribes, yung area na yon, 12 tribes. Nasa tayo ni Judah. Sa unang asawa ni Jacob. Kay Judah, di ba nandoon yung lineage ni David hanggang kay Jesus Christ?
Yun yung ano natin. Kaya napunta tayo dun sa universal blessing. Kasi kasama tayo sa pagpapala ng Panginoon. Dahil ang pangako ng Panginoon nandoon kay Isaac. Si Isaac kasi, may dalawang kapatid, di ba? Ismail. Si Ismael at saka si Sa Isaac. Si Isaac ay si Ismael out of the flesh kasi hindi na sila makaantay. Parang kung sabihin natin ngayon, kabit, anak ng kabit, ganon. Kung sa modern, pananalita. But, kasi maid servant niya si Hagar. pinasipingan ko. Pinasipingan niya, tingnan mo, may pa. Ngayon, pero may pangako si Lord na may magbibigay siya ng promise, hindi lang ng anak, pero hindi lang niya, sila kasi nakapag-antay. So, kasi after 25 years pa sila nagkaroon ng anak. 25 years later, nagkaroon na sila ng, matanda na si Sarah. 90 tapos 100 si Abraham. Di ba? Napaka miraculous yon. Pero hindi natin alam baka yung age ng yung age ng 90 baka 30 years old lang or 20 years old. So yun yung pangako ng Panginoon sa atin na kung sino yun ang ng Panginoon sa kanya. So natupad po yung covenant na inano ng Panginoon, pinangako niya. Pero nung time na yon, dumating yung pagkakataon na sinabi ng Diyos kay Abraham na ialay mo ang iyong anak. Sinabi niya, ialay mo ang iyong anak. So, di ba imagine yung pain, yung nagkakaisang anak mo, ialay mo dun sa Mount Moriah. Ano bang feeling natin kung tayo mag-iisang anak tapos ialay mo dun sa Mount Moriah? So, mixed feeling, may struggle ka, tapos ialay ko ba ito o hindi? Pero kahit mahirap, sumunod po si Abraham. Sumunod po siya. At dito natin nakikita ang tunay na pananampalataya ay hindi lang naniniwala kapag maganda ang sitwasyon. Kasi yung mga unang niya, kasi pangakong gaganda I will make you a great nation, makukonquer nyo yung promised land, magkaroon kayo ng blessing, I will bless those who bless you, I will curse those who curse you, sabi pa niya. Doon sa, nasa na to, Genesis chapter 12, nyo na lang kasi medyo mahaba-habang So, ganun po yung natin, hindi lang sa magagandang bagay siya naka-receive ng pero itong isa parang kakaiba yung i-offer mo yung anak mo. Yung ng Panginoon, yung niya sa kanya. So, kakaiba yung niya, yung pinag-uutos sa kanya. So, bago po tayo magpalaot, manalangin muna po tayo. Hallelujah, O God. Panginoon, salamat po, Ama, O God, sa araw na ito. Lord, Panginoon, we pray that you will just continue, Lord, to teach us lessons, Ama, O God, about Abraham, Ama, O God, Lord, about sa pananampalataya. Lord, help us, Ama, O God, to increase, O God, our faith in you, Ama, O God. Lord, salamat po, Ama, O God, and hayaan niyo po, Lord, na buksan po ninyo, O God, namin, O God, ang aming mga puso, Ama, O God, upang makinig, O God, ng mga salita, Ama, O God. Holy Spirit, teach us, O God, and guard our hearts and thoughts, Ama, O God. Amen. Lord, in this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, hallelujah. So, yung text po kasi natin nasa Genesis chapter 22, 1 to 18. Ay, bakit? Ayan. So, basahin ko po. Sabi po dito, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta tayo sa lupain ng Moriah. Moriah, Temple Mount, nasa Jerusalem. Malayo. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko at sayo at ihahantog mo sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inahanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya.
Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanawnan niya ang dakong kanilang pupuntahan sa Mount Moriah. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami doon, sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong at dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. So maaring si Isaac, mga 10, 12 years old siguro, maaring ganun ang edad niya. Hindi kasi nakalagay sa ano. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya nagpatuloy siya sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. So ibig sabihin, kaya pa niyang kargahin si Isaac. So, ganon. Pero kaya niyang kargahin yung mga kahoy. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako. Sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mong siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait ang kanyang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip ng kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magkahanggang ngayon, sinabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangako sa pamamagitan ng aking pangalan Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ang buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. So, napaka-powerful po yung salita ng Panginoon. So, na-confirm yung faith ni Abraham doon sa pag-offer niya kay Isaac. So, yan yung Isaac. Subukan siya. Tested and proven na totoo yung mananampalataya niya. So, i-offer mo yung anak mo kakaisang anak. Parang sa panahon ngayon, wala nang. Pinangakuan naman. Tapos i-offer. Praise God. So, ang tunay na pananampalataya ay sinusubok. Amen. Sinabi po dito, sinubok ng Diyos si Abraham sa 22:1. Amen. So makita po natin, God tested Abraham. Hindi tinutukso ng Diyos si Abraham para magkasala. Sinusubok niya ang kanyang faith para ito'y mas tumitibay. So, na-prove niya na kasi sumunod siya kaagad. Minsan, pinapayagan ng Diyos ang delays sa buhay natin. Struggles, mga season, masasakit na season, disappointment sa ating mga trabaho. Minsan, minumura ka or ganun, mga disappointment lahat. Kailangan yung mga magsasacrifice ka, ganun, para ma-test din yung faith mo. Minsan, maraming tinuturo ang Panginoon, delay yung time. Tagal-tagal naman, ba't ang tagal-tagal naman ibigay? Yung increase ko, ang tagal-tagal. Minsan, ganun tayo, ang tagal-tagal ibigay yung trabaho. Pag take mo ng exam, mag-aantay ka pa ng result. Mag-a-apply ka ng trabaho, may mga delays kasi maraming inuuna. Kung hindi ka friend, hindi ka ilalim yung yung papel mo. Ganun ngayon ang mundo eh. Diba? Ang daming requirements. Janitor lang. So, sa mga struggles natin, kalma tayo kasi sabi nga ng Panginoon, in this world,
mayroon tayong mga tribulations, hindi mawawala yan. Kasi we are in a imperfect world. Talagang mayroon talaga kahit sabihin mo, okay na ako, ganito, ganyan. But God is great kasi binibigyan pa rin niya tayo ng sabihin mo, rest kahit na may struggle tayo, mayroon tayong mga ganitong nararanasan. But then, ang Panginoon magbibigay din siya ng rest sa'yo. Hindi naman lahat sa buhay natin struggle na lang, disappointment na lang. Amen. May ano din, binibigyan din niya tayo ng rest. Diba? Ganun kabuti ang Panginoon na hindi tayo gumagawa ng paraan kundi siya yung gumagawa ng paraan. Kaya sa lahat ng bagay, maging kalma tayo kasi hindi natin alam God is working in a mysterious way. Diba? Mayroong time na gano'n na tagal naman, bakit ganito? Lalo na sa akin, ako ipupunta ako dun sa malayong lugar. Ako nagke-question ako kay God, ba't ang layo naman? Hindi naman yun yung workplace ko. Ang tagal-tagal, sabi ko, bakit dadalhin ako doon? Pero habang nagmumuni-muni ako, sabi ko, tinuturuan ako ni Lord maging kalma. Kasi halos lahat, bakit nagreklamo ako doon eh, sa mga mudir. Marami namang mas qualified dyan. Bakit ako ang ilalagay nyo? Ganun, pero later na na maging kalma sa lahat ng bagay. Ngayon, hindi na nila sinasabi sa akin na punta ka doon. Kasi yung mga doktor, hinahanap na nila yung old staff. Yung old staff para magtrabaho. Kasi iba na din ngayon yung mga bagong generation sa trabaho, hindi na katulad ng mga old staff na basta tapos lang yung trabaho lang. Pero yung mga old staff, may care, magtrabaho. Diba, minsan ganon, yung sa mga hospital. Kaya hinahanap pa rin nila yung mga lumang staff. So ganon po ang ng Panginoon. Ito'y hindi tayo para sirain, para palalimin ang ating pananampalataya. So walang perfect. So ang lesson po dito, sinubok siya. Ang pananampalataya na hindi nasusubok ay hindi pananampalataya na hindi lumalago. So, mag-question po tayo, bakit wala kang struggle, baka wala kang mga nararanasan. So, ibig sabihin, baka nagko-compromise tayo. Minsan ganon. Nagko-compromise tayo sa ng Panginoon. Nagiging choice natin, yung hindi natin alam kung anong choice natin, baka nasa worldly tayo or nasa godly. So bakit wala kang nararanasan? Kasi baka na yung isang paa mo nasa worldly standard. So ang i-strive natin, doon tayo sa standard ni God. Kasi mas may blessing doon sa standard ni God. Yung sa standard ng world, temporary lang yun. Hindi yun maglalas. Akala nyo maglalas ng mga blessing ng world standard. Hindi. Kaunti lang, short time lang. Papatikimin ka lang. Pero kung nasa kay Kristo ka, yung blessing, tuloy-tuloy. So, ganun po ang ng Panginoon. So, nais niya tayong lumago. Minsan sa buhay natin, may mga inaayos ang Panginoon. Katulad din po ng, alam mo yung isa pa 80 ba yun, Laguna? 80. Yung sculpture. Paglililo. Inaano yung chini-chisel yung isang art na masakit yun, di ba? Sabihin mo na lang, ikaw yun, yung ginaganon ng pait. I-form yung yung mukha mo, yung art mo, di ba masakit? So, ganun tayo minsan, tayo, sinusubok, pinapaganda, sinishape. So, yun po ang ng Panginoon sa atin. So, but we have to be, matyaga tayo sa lahat ng bagay. Kahit na ginaganon tayo or something, mga forces na yon, magtyaga tayo kasi mayroon namang mayroong blessing doon sa na yon, paghuhulma sa atin. So katulad din po ng isang estudyante, ang teacher hindi nagbibigay ng exam para pabagsakin ka. Hindi siya nagbibigay ng exam para ikaw, sabihin nagbibigay yung teacher para makita din yung growth
Halimbawa, itong last semester, ito yung grade mo. Titingnan niya kung umi-improve yung second grading mo. Diba? Tinitingnan niya kung nag-i-improve yung second grading mo. At pagdating ng third grading, okay to nag-excel. Pagdating ng Bagsak. hindi bagsak, huwag bagsak. Mayroong yun, may certification, di ba? Usually first grading, second, recognition. Di ba? Naalala ko din, kasi yung pinagtatrabuhan kong doktor, ganun pala siya mag-grade sa akin. Sabi niya, i-compare niya yung nakaraan. Yung last year, pero yung mga ibang doktor, sabi ko, bakit may mga sila, may mga bonus. Ayan pala, nung bago-bago pa ako, syempre hindi pa ako marunong dun sa surgery area. After 1 year pa, naku, 4 na taon bago ako nabigyan ng bonus kasi siguro yung expectation niya ba, masyadong mataas yung standard niya na kailangan perfect yung mga style ko, yung mga technique mo sa ganyan. Pero nagtataka ka doon sa kabilang mayroon na silang mga bonus. So sabi ko, naalala ko, ganun nga. Kasi nung binasa ko yung evaluation, compare noong mga nakaraang taon, mayroon na siyang improvement. So, saka pa lang ako binigyan after 4 years ng bonus kasi kinukompare niya pala yung last year. So, ganun din tayo sa Panginoon, ini-elevate niya tayo hanggang nahahasak tayo. So, ganun, sabi ko, ang diet naman minsan, sila nakabonus na ako, kinukompare pa ako dun sa previous evaluation ko. Sabi ko, so, later on, mayroon pa rin blessing kasi bulto na yung binigay. Yeah. So, praise God kasi iba na yung, nakakatawa nga yung doktor na yun, bakit gano'n yung pag-evaluate niya sa amin? Bakit gano'n? Yung mga training ba ng mga doktor, kung American train siya, iba yung pag-evaluate. Pag British, ganun daw pala ang style. Wala kayong standard sa hospital. Nung time na yun, wala pa kasi. Ganun yung time na yun, sabi ko, bakit ganun? Papakuha pa niya yung lumang evaluation, tapos i-compare. So, ganun po ang minsan ang Panginoon, ganun siya sa atin, nile-level up kanya. So, praise God, wag lang po tayong, wag lang po tayong mainit. Kasi mayroon at mayroon. Kasi pangako naman ni Lord yon. So, pangalawa, ang tunay na faith ay marunong sumunod. Sinabi po dito, kinabukasan, nung nagsabi na si Lord na, yung sa 1, nung sinabi niyang ganon, na sinabi niya na God tested Abraham, sinubok ng Diyos. So, yung pangalawa naman, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham. Pansinin po natin, hindi siya nakipagtalo. Hindi siya nakipagtalo kay God. Basta sumunod lang siya. Hindi siya nag-delay, basta pagising niya ng umaga, bumangon siya kaagad. At siya, hindi rin siya nagreklamo. Hindi rin siya nakipag-negotiate kay God. Bakit saan mo ako dadalhin pag ganito, ganyan? Hindi siya nakipag-negotiate. Sumunod lang siya. So, agad siyang sumunod. So, ang lesson po dito, ang totoong pananampalataya ay sumusunod kahit hindi pa malinaw ang lahat. Amen. See? Hindi pa malinaw ang lahat siya. Hindi niya alam kung saan siya. Basta sunod lang siya ng sunod. So, praise God. Minsan, sasabihin ng Diyos sa atin, sabi niya sa atin na magpatawad ka. Sabi niya, bitawan mo na yung mga kasalanan mo. Minsan sinasabi sa atin, maglingkod ka, magbigay ka, magtiwala ka sa mga bagay na parang malabo. Magtiwala ka sa Kanya. So, kailangan, din yung marunong lang tayo sumunod kahit hindi pa malinaw ang lahat. Yun ang ng Panginoon. At ang faith na nagsasabing, Lord, hindi ko man maintindihan ang lahat, magtitiwala pa rin ako sa iyo. So, hindi mo maintindihan ang lahat, pero magtitiwala ka pa rin sa Kanya. So, sinabi po dito sa Proverbs
3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So, ilipat natin yung pagtitiwala natin sa Kanya mula sa ating sarili tungo kay Heso Kristo. At huwag tayong manahan sa sarili nating karunungan. Kung mayroon man tayong karunungan, i-ano natin sa Panginoon, isangguni natin, Lord, tama ba tong desisyon ko? Tama ba to? Still, we have to consult God. Kasi habang nasa prayer session tayo, prayer time natin, mangungusap ang Panginoon. Hindi pwedeng hindi siya mangungusap kasi kinakausap natin siya eh. Amen. So, yun po ang ano ng Panginoon. Ang pananampalataya ay kinakailangan ng pagsuko. Sinabi po sa Genesis 22, dalhin mo ang iyong anak na si Isaac at na iyong minamahal. So, dalhin mo, sabi niya, dalhin mo ang iyong anak na minamahal. So, makita natin dito na sumunod pa rin si Abraham, dalhin mo yung anak. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isang at pinakamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok at na ituturo ko sa iyo at ihandog mo sa akin. Sumunod pa rin eh. Mount Moriah, yung Temple Mount sa Jerusalem. Pumunta sila, naglakad sila. Papunta doon. So, makita natin na sumunod pa rin si Abraham kahit na yung pinakamahalagang bagay sa kanya ay ibibigay niya. Di ba ang hirap? Ibibigay mo ba? Minsan sa atin, ang hirap i-surrender. Minsan ganun yung ano natin, ang buhay natin sa panahon ngayon. Parang magkaroon ka pa ng surrender ko ba to o hindi. Pero naalala ko mayroon isang kapatiran po dito. Si Kuya Timmy, nag-iisang anak siya. So parang nahulihan ata siya ng shabu sa sasakyan. Ngayon, hinahunting na siya ng mga pulis. Kasi kasama siya, parang dealer din siya ng droga. Alam mo, si Kuya Timmy umiiyak na dito na siya nagsiserve. Umiiyak siya kasi siya mismo pumunta doon sa headquarter. Sinuko niya yung anak niya. So ngayon, alam mo, blessing sa kanya kasi mayroon na siyang pamilya, maganda na yung buhay niya. Kasi kung hindi niya siguro sinurrender yung anak niya doon sa PNP, hindi natin alam kung anong buhay niya ngayon. So umiiyak si Kuya Timmy noon na ayaw niyang isurrender pero kailangan isurrender kasi yun yung ng Panginoon, conviction sa kanya. Sinurrender niya yung anak niya doon sa headquarter. Isang anak, si Kuya Timmy, isang anak. Sinurrender niya yung anak niya kasi na-involve sa droga. But wala namang nangyari sa kanya kasi papa niya na yung nag-surrender doon sa PNP headquarter. So minsan inaano din tayo ng Panginoon, sinusubok tayo. So ganon sa buhay natin na may mga bagay na mahirap isurrender, but then kung nangungusap ang Panginoon sa'yo, ibigay natin. Kasi ang doon yung consequence. Matakot tayo sa consequence. Kasi may mga consequence yan. Pag lahat kasi ng disobedience, lahat ng kasalanan, either Kristiyano ka o hindi, mananampalataya ka o hindi, mayroong consequence. But then praise God, tayo mananampalataya, andyan yung mercy ng Panginoon. Kahit paparusahan tayo, hindi niya tayo hayaang maparusahan ng todong-todo kasi anak niya tayo eh. Kaya ba niya tayong hanggang parusahan ng may limit yung niya, yung sabihin mo na lang consequence. Pag andyan kasi yung mercy niya, anak niya tayo, bakit niya tayo yun. Pero ang doon, for sure, believer ka o unbeliever, mayroong consequence. At kung alam na natin na yung mga lahat ng ating nagawang kasalanan may consequence, lumapit tayo sa Diyos kasi siya lang naman magbibigay sa atin ng comfort. Amen. So, yun ang doon, yun ang kagandahan. Hindi ibig sabihin na
dumadaan tayo sa ganyan, iniiwan na tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Amen. Mahal niya tayo. Minsan ganun yung ano natin, nagiging feeling natin na hindi na tayo, ayaw niya na tayong akuin. Hindi, anak niya tayo. Kaya wag tayong maniwala doon sa lies ng enemy na kung nagkaroon tayo ng kasalanan, malaki o maliit, lumapit tayo sa kanya kasi siya lang naman ang pwedeng magbigay ng sa atin, ng forgiveness. Amen. So, kasi sinabi naman niya na kung humingi tayo ng kapatawaran sa kanya, papatawarin niya tayo. So, malinis na naman tayo. Malinis na tayo kasi yun nga ang ng Panginoon sa atin. Yun yung blessing na binigay niya sa atin. So, kasi wala ding perfect na tao eh. Magkakasala at magkakasala pa rin tayo dahil nandito tayo sa fallen world. So, minsan, hindi lang kasalanan ang humahadlang sa total surrender natin sa Diyos. Minsan, ito ay mga bagay na sobrang mahal natin. Ano ba yung mga bagay na minamahal natin higit pa kay God? Ano ba yung mga bagay? Alam natin yan. So, God is a jealous God. Sinabi po sa Exodus 34:14, Deuteronomy 4:24. God is a jealous God. So, ayaw niya na mayroong ibang kang minamahal mas higit pa sa Panginoon. Ano ba yung mga bagay na yun? Yung mga mas mahal natin higit pa kay God. So, alam po natin yan. Si Isaac, alam po natin na si Isaac, nag-iisang anak, siya po yung joy ni Abraham. Future, security niya, pangarap niya, answered prayer niya. Tapos sabihin lang sa kanya ni God, offer mo yung anak mo. Answered prayer niya after 100, tapos 90 si Sarah. Parang din, no? Feel God. Yung pag-try niya doon sa, sa anak. So, life lesson po dito. Ayan, hiningi ng Diyos ang pinakamahalagang bagay kay Abraham. So, life lesson, anumang mas mahal natin kaysa Diyos ay maaring maging idol sa ating puso. Amen. So, idol sa ating puso, ano ba yung mga bagay na yun? Baka minsan wala na tayong time sa pagbabasa ng Biblia. Mas na tayo sa... Minsan din ako diyan. Sabi ko, may gusto akong basahin. Kaya lang, bakit itong kamay na ito napapadaan sa... Minsan ba sabi ko, Lord, nawala na yung ibalik ako. Hanggang naubos na yung oras. Kaya mas maganda pa rin mayroong talaga yung ito, Bible talaga na para mabuklat mo. Maguhitan mo lahat ng pangungusap ni Lord, maguhitan mo. So, ganun po yun. Yun po ang kalaban ng natin ngayon, di ba? Tayo sa cellphone, lahat. Sa gadget, nakatutok. Pag tumunog, yan. Na hindi rin maganda yun. Pagising pa lang ng umaga, tingnan mo na kaagad kung sino yung nag-notify sa'yo. Minsan, ganun na yung mindset natin. Instead, sana na, Thank you, Lord. thank you Lord, ginising mo pa ako. Minsan ganun, sana Lord, thank you Lord, ginising mo pa ako. Buti na lang, nagising ka pa. Paano kung nakatulog ka forever, di ba? Mas masama yun. Anuhin natin yung, wag natin si God, disregard. Kasi, nandito pa tayo, gusto pa nating mabuhay eh. Sino bang gusto mamatay na ngayon? Wala, di ba? Gusto pa nating mabuhay. So, natin kay God na siya yung priority sa buhay natin. Lahat ng bagay, yung mindset natin, anuhin natin si God. Yun lagi ang habang tayo nagta-travel, Lord, protect me. Simple lang naman. Minsan, pagising sa umaga, Lord, proteksyonan mo ako sa aking workplace. Kasi kung wala kang payong, hindi ka nag-pray, naku, lahat ng insulto, lahat ng nandyan sa'yo. Sa trabaho, di ba? Lahat ng mali, lahat ng nandyan sa'yo, ibabato sa'yo. Ngayon, at the end of the day, sabihin kasi hindi ako nagdasal. Hindi ako humingi ng guidance and protection. So, nais ng Panginoon, proteksyonan niya tayo by the blood of Jesus. Pagising pa lang ng umaga, go, pray.
Ganun ang ano natin, ganun ang maging should be yung lifestyle natin pagising sa umaga. Nakakatakot yung hindi ka nagising. Diba? Sinong gustong ganun? Wala. May pamilya tayo eh. So, pero kung will na rin talaga ni Lord, thank you Lord. So, ayan. Yung mga idol natin sa heart natin. Anuhin natin na si God ang nauuna sa buhay natin. So, hindi naman laging kukunin ng Diyos ang isang bagay permanently, pero gusto niya, niyang malaman na handa mo ba akong pagkatiwalaan sa bagay na pinakamahal mo. So, pwedeng maaring mas mahal pa natin, mas inuuna pa natin yung trabaho, puno ng overtime, yung career, yung lahat, mga bagay. Hindi po yun ang ano dapat i-prioritize natin si God lagi. So, reflection question, sabi po dito, ano ang Isaac mo ngayon? Yan. Ano ba yung Isaac mo ngayon? Yan. Yung mga paborito mo sa buhay na masigit pa kay God. Ano ang hirap i-surrender sa Diyos? Gaano ba kahirap mag-surrender sa Diyos? Anong bagay na mas kontrolado ang puso mo kaysa Diyos? Ano ba yung mga bagay na mas kinokontrol ng puso mo kaysa yung Diyos? Masigit pa sa kay God. Ano ba yung nagkokontrol sa heart mo? Si God ba or yung gadget? Minsan ganun eh. Trabaho. Diba? Fishing rod. Fishing rod daw. Friday, walang fish. So number 4, Depende. ang pananampalataya ay naniniwala na magpo-provide ang Diyos. So sinabi po sa Genesis 22:8, sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Siya ang magpo-provide. Kasi tinanong siya ni Abraham, saan yung dala mong bakit? Di ba? Tatanungin yung ganun saan. So sabi ni Abraham, ang Diyos ang magpo-provide. Kaya nagpatuloy sila sa paglakad. So, ang Diyos ang magpo-provide sa lahat ng, hindi man natin nakikita, pero magtiwala tayo ng Panginoon ang magpo-provide. Minsan, ganun tayo eh. Bakit? Minsan to see is to believe kasi minsan. But then, kailangan yung faith natin, hindi pa natin nakikita physically yung ibibigay. Magtitiwala na tayo. I-increase natin yung faith natin kay God. Kasi kung ano yung faith nila noon, gayon din, yun din ang gagawin niya ngayon. Parehas lang. Kung ano yung faith niya noon ng mga forefathers natin na nagkaroon ng nakaranas ng mga himala. Ngayon, kaya din niyang gawin sa atin, sa buhay natin. Basta, yung pananampalataya natin, ayusin natin. So, habang umaakyat sila sa bundok, nagtitiwala pa rin si Abraham na may gagawin ang Diyos. Tingnan mo, walang pupunta ka sa bundok tapos walang bitbit. So, naniniwala siya na faithful ang Diyos, tumutupad siya sa pangako, may paraan siya kahit parang wala. May paraan ang Diyos kahit parang wala. Tingnan mo naman. Minsan nakakatuwa eh. Sabi ko, may birthday party. Sabi niya, wala namang dito. Wala. Saan yung cake? Mga ganun, by party tayo. Maya-maya may dumating, may dalang cake at saka pagkain. So, God will provide. Na hindi namin ini-expect na mayroon magdadala ng cake kasi may birthday nga. Sabi namin, God will provide. Sabi namin, may dumating. Umaten ng Bible study. So, tingnan nyo, God will provide. Mayroon nga dumating. So, masaya kaming nagsalo-salo. So, kasi totoo nga na God will provide. So, sabi po dito, at sa tamang oras, nag-provide ang Diyos ng lalaking tupa bilang kapalit kay Isaac. So, ang lesson po dito, kapag sumunod tayo sa Diyos, doon natin mararanasan ang kanyang provision.
So, mararanasan ang kanyang provision. Kadalasan, ang provision ng Diyos ay dumarating pagkatapos sumunod. So, sumunod muna tayo kasi ang provision, kadalasan ang provision ng Diyos ay dumarating pagkatapos ng pagsunod. After ng obedience. So, hindi pwedeng faith, kailangan magkasama yun, magka-partner. Faith at saka pagsunod. Kasi kung faith ka lang, walang obedience, hanggang doon lang yung hanggang sa isip lang yun, yung pananampalataya mo, kasi hindi ka sumunod eh. So, we have to obey. Hanggang sa isip lang yun, we have to obey. Kasi yun ang ng Panginoon. Yun ang ng gusto ng Panginoon. Ano pa yung supporting verse natin dito? Sabi niya, and my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen. So, God will provide. Naalala niyo po ba doon yung miracle na ginawa ni Lord doon sa 5,000 na tao, tapos sabihin nila, ay pauwiin na natin sila, gabi na, wala tayong maipapakain. Siguro yung mga doon, yung mga nag-organize doon na pumunta, sabi siguro niya, baka mayroon kayong dyan, mayroon kayong isda, makakain, niya na dito, i-present nyo dito, baka mayroon. Walang sumasagot, walang sumasagot. So, ngayon nakita nila yung bata. May dalawang isda tsaka 5 tinapay. So, tignan mo naman kung paano mag-provide ang Panginoon at nagkasya pa yung na yon. Sumubra pa ng 12 baskets. See, ito yung first miracle na na-witness ng mga disciple. So, makita po natin na He is a miracle working God. Kahit wala, mayroon pala. Amen. Ganun ba? Amen. Kahit wala, mayroon pala. So, minsan, sabi nga natin, maraming believers ang natatakot sumunod sa Diyos dahil sa iniisip nila, paano kung mawalan ako? Paano kung mawalan ako? Bigay ko kaya itong na to? Baka mawalan ako tuloy ang mawalan. Paano kung kulangin ako? Magkukulang. Hindi na kasya kasi ito lang yung budget ko eh. Maghuhulog ako. Wala na. Hindi na ako makakain isang linggo. Hindi pa dumating yung yung sahod. Paano kung mag-fail ako? Magtitiwala pa ba tayo sa Kanya? Kung tayo mag-fail, minsan, dalawang exam. Huwag po tayong mawala ng pag-asa kasi hindi yun yung ng Panginoon. Mayroong kaparaanan ng Panginoon na kailan ka papasa ng exam. So, pero maraming testimony ang nagpapatunay na kapag tapat kang sumunod sa Diyos, hindi ka niya pababayaan. So marami sa Hebrews 11 doon natin makikita. Wala na akong time oras na? 50 minutes. 50. 50. 5-0 na. Last na to. Praise God. So ang pananampalataya ay nag-iiwan ng legacy. Legacy. Ano ba yung legacy? Lasting impact, yung maiiwanan mo sa mga generation mo. Dahil sa obedience na Abraham, maraming henerasyon ang na-bless. So, maraming henerasyon ang na-bless. Kasi yun naman ang pangako niyan. Nasa lineage tayo ng pangako. Amen. Dahil sa obedience, maraming henerasyon ang na-bless. Hanggang ngayon, kilala si Abraham bilang father of faith. Life lesson, ang pagsunod mo ngayon ay makaka-apekto sa iyong pamilya, mga anak mo, sa church mo, at saka sa future mo. Siyempre, from generation to generation, kailangan ikwento mo si Jesus Christ sa generation mo. Mga anak mo, mga mo lahat, ipass mo yung DNA doon sa anak mo, sa apo mo. Kung hindi, kailangan ikaw magkwento kasi ito, Bible ito, we have to tell yung mga stories. Huwag nating mga faith ng mga dito sa Biblia. Kailangan natin ikwento sa kanila. Kasi habang bata pa, naalala niyan, pagtanda ang hirap katulad sa akin, nahirapan na ako mag-memorize. Kailangan bata pa, pinapamemorya mo na siya ng verse. Diba? Papamemoryahin mo na kasi nakaano na yan sa heart.
nakatanim na, hindi mo na yun makakalimutan kung ano yung mga ano mo. So, yun po ang obedience ngayon. Life of obedience mo ngayon ay maaring makaapekto sa iyong ano. So, your obedience impacts generation. So, yung generation mo, tuloy-tuloy. So, makita, naalala ko si Peter, ano ba yan, sa CCF, pinakita niya yung ano niya, mayroon siyang 24 grandchildren. Lahat ano sila, yung nagsiserve sa Panginoon. Di ba nakakatuwa yung generation niya? Apo, nagsiserve sa Panginoon. So, napakainam po na yung buong pamilya natin, yung generation natin, ay nagsiserve sa Panginoon. Amen. So, ano po yung application natin? Application natin, minsan dadalhin tayo ng Diyos sa sarili nating Mount Moriah. Isang lugar kung saan nasusubok ang ating pananampalataya. Masakit mag-surrender, mahirap ang obedience. So, di ba, dadalhin niya tayo doon sa Mount Moriah. Pero ang Mount Moriah din ang lugar kung saan nagpapakita ang Diyos. Mga himala, doon siya nagpapakita. Provision, lumalalim ang faith. So, kung nakita mo yung himala ng Panginoon, mag-i-increase din yung faith mo. Naalala ko itong mga Israelites noon, makulit sila eh. Saan na yung lupang pangako na sinasabi? Nakafocus sila dun sa lupang pangako kasi saan yung milk and honey, ganito. Pero sa atin dapat, wala naman tayong mapupuntahan na lupang pangako eh. Ano ba yung dapat nating magiging Mount Moriah natin? Yung presence ng Panginoon. Amen. Punta ka dun sa room at ano mo yung presence ng Panginoon. Kasi sila noon, ang hinahanap nila yung geography na saan yung lupa, saan yung milk and honey. Hindi sila nakafocus doon sa ano ng Panginoon. Amen. Kailangan mag-focus tayo doon sa ngayon, mag-focus tayo, wala naman tayong pupuntahan na gano'n. So, sa presence ng Panginoon tayo pupunta kasi pag lumapit ka sa presence ng Panginoon, mag-i-increase yung faith mo. So, gagawa siya ng himala. Magbibigay siya ng mga solution sa mga problema natin. So, hindi na kailangan ligoy-ligo pa punta kay Maria, punta kay Tess, kay ano. Diretso tayo kay God. Tama yung sabi ni Kuya, ano. So, huwag mong takbuhan ang bundok na pinag-akyatan sa'yo ng Diyos. Baka doon mo makikilala ang kapangyarihan at katapatan niya. So, praise God. Conclusion. So, ang story ni Abraham at Isaac ay nagtuturo sa atin na ang tunay na faith ay nagtitiwala kahit sinusubok. Sumusunod agad. Marunong mag-surrender. Naniniwala sa provision ng Diyos at nag-iiwan ng legacy. Amen. The greatest proof of faith is obedience. Kaya hand in hand sila, faith, obedience, faith, obedience. So, hindi perfect people ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap niya ay pusong handang magtiwala at sumunod ng buong buo. So, yun po ang ano ng Panginoon sa atin. So, mga kapatid, tanungin po natin ang ating sarili. Sumusunod ba talaga tayo kay Diyos? Ano ang Isaac na kailangan nating isurrender? Mga paborito natin. Mga Isaac natin sa buhay na mas ano pa kay God. So, laging, kahit sa mindset natin, kailangan i-priority natin si God sa lahat ng bagay. Kaya ko bang magtiwala kahit hindi ko naintindihan ang lahat? Kaya ba natin magtiwala kahit hindi natin naintindihan ang lahat? Amen. Praise the Lord. Di ba hindi natin naintindihan eh. Bakit ganun nangyari sa akin? Magtiwala tayo kay God kasi siya lang yung pwedeng sumagot sa ating mga katanungan. Wala nang iba. Hindi si Maria, hindi si Tess o anyone. So, napakainam po na i-increase po natin yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kapag sinabi mong yes, Lord, kahit mahirap, doon magsisimulang kumilos ang Diyos sa makapangyarihan niyang kaparaanan. So, yes, Lord, tayo lagi. Minsan, ang hirap isipin na, bakit ganito, bakit ganyan. But then, we have to obey. So, yun po ang mensahe ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah, O God. Panginoon, salamat po, O God, sa araw na ito.
Lord, thank you, O God, sa pagtuturo mo sa amin, O Lord, tungkol sa pananampalataya, O God, ni Abraham, O God. We pray, Lord, na sa aming mga buhay din po, O God, i-increase mo din po, Lord, ang aming pananampalataya. Na minsan, ang mga bagay ay hindi namin naintindihan at alam po namin, Lord, na kayo, O God, ang magbibigay ng solusyon. Lord, bigyan niyo po kami, O God, ng courage, O God, na magpatuloy, Ama, O God, sa paglakad sa inyo, Ama, O God. Sapagkat, Lord, nasa inyo lamang, Ama, O God, ang kasagutan ng lahat-lahat, Ama, O God. Panginoon, sa lahat ng oras, protect us, Ama, O God, sa lahat, Lord, ng aming gagawin sa aming mga workplaces. Kayo din po, O God, ang magbigay sa amin ng protection, Ama, O God. Father, we glorify you, O God. Lord, salamat po, O God. In this name, in Jesus' name. Amen. Amen.